Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ngayon po ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa ating Yorme Isko Moreno at sa kanyang makakatunggali na si Hani Lacuna na medyo, ewan ko, parang nagkakaroon yata ng amnesia tong si Hani Lacuna. Ganun yata talaga kapag kapit ko sa pwesto kahit sinusuka na ng taong bayan. Bago po tayo mag-reaction sa isang post na nakita natin, ay panoorin muna natin tong interview ni Mayor Hani. So now let's talk about politics. Back in 2022, former Mayor Isko Moreno endorsed you to be the mayor of Manila, and he was going to run for president at that time. What were the terms of your agreement back then? Actually, there were no terms, but it was very clear to us that he will not be coming back to the city of Manila. Siyempre, So pinaubayan niya na yung Manila sa inyo? yes. Siyempre, meron po ba kayong pinirmahang kontrata? O meron ba kayong, resolusyon na naipasa sa Konseho ng Maynila na bawal nang bumalik si Yorme Isko Moreno sa pagka-mayor, na bawal na siyang manungkulan muli sa Maynila, at bawal kanyang kalabanin kung palpak ka. Kung merong ganun kayong pinirmahan na papeles, kahit ako sasabihin ko kay Yorme, huwag ka nang kumandidato, nakipagpirmahan ka pala dito kay Hani Lacuna na hindi ka nakakandidato, hindi ka nababalik at pinaubaya mo na sa kanya ang Maynila. Actually, alam niyo yung salitang pinaubaya, kakapalan na lang ng mukha yun kapag sinabi mo, ipinaubaya. Diba? Kakapalan ng mukha yun. Sinusuka ka ng taong bayan, sinusuka ka ng mga taga Manila City Hall, shout out. Sa mga, shout out, basta, shout out na lang. Doon sa taga City Hall, hindi ko sasabihin kung saan departamento. Yung ating nakausap, Mayor Hani, wala ka daw kwenta mayor. Tapos ngayon sasabihin mo, pinaubaya sa'yo ni Yorme ang Maynila. Parang hindi ikaw ang mayor daw Parang iba daw yung mayor. Patuloy pa natin. Attorney Karen, kapag tumakbo ka for a higher position, syempre ang ultimate goal mo, manalo ka. So, wala naman po sa kanyang pag-iisip noon na matatalo siya. Hindi niya naisip Hindi naman po niya naisip. Hindi ako nanalo, ganito Hindi yung po. gawin natin. Hindi po. Wala pong ganon. So, pinaubaya na po niya sa akin, since ako po yung vice mayor, na ako na po ang in-endorse niya. Yun nga di ba? Ikaw ang in-endorse. Si word mo na pinaubaya sa'yo, parang bahay, sa'yo na to, sa'yo na yun. Ikaw na bahala dyan. Parang ganun yung datingan ng kwento ni Hani Lacuna, pero di ba hindi ganun Alam nating hindi ganun. Yung term mo na sinasabing pinaubaya, kung i-apply natin talaga, parang inihabilin sa'yo, halingain mo, alagaan mo, gawin mong masaya ang mga Manileño, gawin mo ng maayos ang pagiging mayor. Pero sa loob ng 2 taon, walang nabago, walang nadagdag sa proyekto ni Yorme. Walang naiba. Actually, sa totoo lang po isang napakalaking sampal kay Hani Lacuna ang pagkandidatong muli ni Yorme sa Maynila. Bakit? Si Yorme 3 taon lang po naging mayor ng Maynila. Napakaraming napagawa, napakaraming naibigay sa taong bayan, napakaraming naitulong kahit sa ibang lugar. Sa mga karatig na syudad, may mga nagawa pong tulong ang ating syudad na Maynila noong panahon ng pandemic. Pero ngayon, si Hani Lacuna, magta-3 taon na sa pagiging mayor, walang nangyari.
Nga eh. Nga taong bayan ay Hani Lacuna. Dapat dito, Lacuna nga eh. Hani Lacuna nga. Walang napala, nakanganga ang mga kababayan natin, lalo na mga senior citizen. Ako, kawawa naman yung mga senior citizen. Walang nabago, walang naiba. Yung ipagpapatuloy mo na lang sana na ginawa ni Yorme, hindi mo pa ginawa. Kaya sinusuka ka ngayon tuloy ng taong bayan, ng mga Manileño, na akala nila kung ano ang performance ni Yorme Isko Moreno as mayor, ganun ka din. Yun pala, iaasa mo lang sa iba. Yun pala, inihabili na sa'yo, inihabili mo pa sa iba. Ay, nako. As the next mayor. In fact, wala naman hong pumilit sa kanya na tumakbo siya for presidency kasi isang term pa lang po siya as mayor eh. It sounds to me like a lot of the feelings of betrayal come from the fact that you were in close touch, you would see him every week, and you were showing me text messages earlier na magka-text kayo halos araw-araw. Every day. So kung nagsabi ba siya na maayos from the start na gusto kong bumalik ng politics, gusto kong tumakbo ulit as mayor, do you think it would have been different? Na hindi masisira yung friendship niyo? Siguro. Hoy! Hoy! Nako, maniwala ako. Kung sakali si Yorme, nakipag-usap ng maayos dito kay Hani Lacuna, wala, hindi papayag yan. Manggagalaiti yan. Hindi ako naniniwala na kapag si Yorme Isko Moreno ay nagpaalam sa kanya ng maayos, papayag siya. Hindi po. Kasi si Hani Lacuna na pwesto na, ayaw nang umalis. Ang gusto niya na, kanya na ang Maynila. So now let's talk about politics. Diba? Yun na yun eh. 2022. Yan na yung ano ko. Yan yung aking, ba't na ganun? Would have been different. Yan ang aking, dyan, hinala. Alam niyo kung bakit hindi kinausap ni Yorme yan? Sa aking palagay, kaya hindi niya kinausap yan kasi alam niyang hindi papayag at kapit tuko sa kanyang pwesto. Aray! Boom! Hindi maganda pamamalakad mo eh. Ibang tao yung nagpapalakad mo eh. Shoutout sa taga City Hall. Akalain mo may mga tropa pips pa tayo dyan sa City Hall na nag-chat-chat sa atin. Actually, nung panahon ng eleksyon yun, mga nakilala ko sila. Pero hindi ko alam na yung pala, naka-ano pala sila dito sa aking channel nung meron tayong vlog nung nakaraang araw. Mga 2 days ago, 3 days ago, napanood nila at nag-chat sa akin. Ano nila yung chat, yung vlog ko. Halos tama daw lahat ng sinabi ko sa vlog ko. Aba, di naman ako nagbablog ng mali eh. Alangan namang sabihin ko, Yorme, huwag ka nang bumalik. Ang ganda ng ginawa mo sa Maynila, babalik ka pa? Di ba? Ang pangit naman. Siyempre, sasabihin ko, yung totoo, Yorme, bumalik ka. Iniiyakan ka ng mga lolo't lola, tito tita, mga pamangkin, mga anak, mga nanay at tatay ng Maynila. Pinapabalik ka kasi walang kwenta yung mayor nila ngayon. Abay, malupit. Wow. Kaya sundin mo yung panawagan ng taong bayan. Actually, Hani Lacuna sa totoo lang di ba? Kung talagang mahal mo si Yorme, tinuturing mong kapatid, wala kang ibang sasabihin, wala kang ibang ikikibo. Alam mo kung ano lang ibubuka ng bunganga mo? Hani Lacuna. Alam mo kung ano lang sasabihin mo? Let the people decide. Antayin na lang natin ng eleksyon 2025.
Hayaan na lang natin ang taong bayan ang magusga. At kami na may magkapatid, manalo matalo, mahal ko ang aking bunso. Ganon, hindi yung kung ano-ano ibubunganga mo dyan eh. Kung ano-ano pinuputak mo eh. Diba? Puputak-putak ka eh. Putak ka pa ng putak. Manok ka ba? Diba? Threatened kasi siya. Sabi nga ni Boying Remulla, kapag 65% lang ang iyong porsyento o percent sa survey, huwag ka na kumandidato. Anak ng tete siya nila kuna 2%. 2% kumakandidato pa. Kung ako sa'yo, mag-concede ka na eh. Aboy malupit. Wow! Diba? Mag-concede ka na kaya, Hani Lacuna. Huwag ka na mangampanya. Sayang lang yung ubusin mong pere. Siguro, maaari. Kung naging truthful po siguro siya na, ate, pag hindi ako sinuwerte, baka naman pwede akong bumalik. Siguro naman po. Naku, kaka-plastikan yan. Plastic na plastic. Alam mo yung parang inaano pa niya si Yorme, bitter na bitter sa pagkatalo bilang presidente. Tanggap na tanggap nga ni Yorme ang kanyang pagkatalo. Siya nga kauna-una ang nag-concede nung nanalo na si PBBM. Diba? Parang pinapamukha pa ni Hani Lacuna sa kausap niya. Nahayok si Yorme sa pagbabalik ng Maynila. Ang katotohanan niyan, sisihin mo yung taong bayan. Pagalitan mo yung mga Manileño, ba't nyo pinapabalik si Yorme? Mapapalayas tuloy ako. Diba? Magkakapatid po kami. Magkakapatid nga kayo, winawalang iya mo naman dyan sa interview na yan. Pero again, it was very, very clear to us from the start na hindi na po siya babalik eh. Walang ganon. Kahit si Erap, yan din ang sinabi eh. Si Gloria, yan din ang sinabi. Napakaraming nagsabi niya na hindi na babalik. Diba? Pero bumalik. Bakit? Dahil sa kagustuhan na magsilbi sa bayan. Ngayon, ang sisihin mo, yung taong bayan na nagpapabalik kay Yorme. Kasi kay Yorme, iba ang kanyang sitwasyon. Ang nagpapabalik, taong bayan. Yung iba, dahil lamang gustong makapanatili sa power, kaya bumabalik sa politika. Pero si Yorme, nananahimik na yung buhay niya, dinulupa ng mga Manileño, pinapabalik siya. Ngayon, isang malaking tanong, Hani Lacuna, bakit pinapabalik si Yorme ng mga taga Manila at ayaw na nila sa'yo? Ayaw na sa'yo. Ginawa mo. Ay, wala palang ginawa. Boom! Walang ginawa. Ganun lang yun. Wala kang ginawa, kaya ka pinapabalik. Wala kang ginawa, kaya pinapabalik si Yorme. Ngayon, si Yorme, ang daming nagawa, kaya pinapabalik. Diba? Napakasimple lang po. Napakasimple lang. Kung bubuksan lang ni Hani Lacuna ang kukote niya, maiintindihan niya kung bakit pinapabalik si Yorme ng mga Manileño. So, hindi naman po kami ibang tao. Hindi pala kayo ibang tao eh. Ano tawag diyan? Yung ginagarutay mo diyan sa ginagarutay mo diyan sa ano na 'yan. Sa interview na 'yan. Buti sana kung hindi mo ginagarutay diyan eh. Kaya ginagarutay mo, inaano mo si Yorme, di ba? Sinisiraan mo diyan eh. Are not what you call yung mga politiko na we consider ourselves family. Hindi. Kaya nga po, Hindi. Kung family, ang pagkakakilala mo kay Yorme, ang iyong pakikisama kay Yorme, hindi ka magsasalita ng ganyan.
Kulang na lang pagsabihan mong patay gutom si Yorme sa pagbabalik ng Maynila eh. Samantalang ang nagpapapadyak, nag-uumiyak, nagsusumigaw, na bumalik siya ng Maynila ay ang taong bayan. Araw-araw kang sasampalin ng katotohanan na Hani Lacuna, hindi mo ginalingan, hindi mo ginawa ang nagawa ni Yorme, kaya ka pinapaalis na dyan at ayaw na sa'yo ng mga kababayan naming Manileño. Ha? Ultimo nga taga City Hall, ayaw na sa'yo eh. Hello, lahat na inaway mo. Ay, lahat daw inaway. Diba? Lahat daw inaway. Yung dati pong mayor, konsyal pa siya, si Mayor Lito Atienza, kakampi niya nung una, inaway niya, naging kalaban niya. Bakit? Dahil walang kwentang mayor si Lito Atienza, puro mahal kong Manila. Puro ganun lang. Pagpapahype lang ng mahal kong Manila. Ikaw yung hanawing palad. Parang iba yun. Parang iba yun. Mahal kong Maynila, ikaw ay sawing palad. Parang iba yung kanta ko, no? Hindi yun. Sawing palad ang Maynila eh, sa mga katulad mo, Hani Lacuna. O si Lito Atienza, walang kwenta, pamahal-mahal kong Maynila lang. Mayor Lim, vice mayor siya. O, si Mayor Lim nga eh, di ba? Si Mayor Lim, gustong-gusto si Yorme Isko Moreno. Ano sabi ni Mayor Lim? Someday magiging mayor si Isko. O, yun, naging mayor nga. Kakampi niya nung una, nung hindi siya napagbigyan na tumakbo, kinalaban niya. Di ba? Kasi kailangan na ni Yorme kumandidato tumakbo na as mayor. Bakit? Hindi pwedeng i-delay ang tamang pagseserbisyo sa taong bayan. O ano namang naging mayor na si Yorme, pinakita naman niya, deserve niyang maging batang-batang mayor. Tapos si Mayor Erap. Putang ina, ano ba nagawa ni Erap sa Maynila? Yan talaga, mahal kong Maynila. Ikaw ay sawing palad. Sawing palad ka talaga kay Erap. Nung siya mayor biro mo nagtatapon ng ng basura sa ilog para daw makitang may nililinis sa basura. Nang teteng na yan. Anong klase yun? Anong klase yung propaganda na yun ni Erap? Doon palang pulpul na talaga si Erap. Bugok eh. Pero mo nagtatapon ng basura para may linis na basura sa ilog. Dapat lang talagang awayin yung mga yan. Diba? Dapat lang talagang awayin yung mga yan. Ngayon, si Hani Lacuna ang nangaaway kay Yorme. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga po, mapapalayas na sa City uli. Boom! Alam mo, parang nangungupahan ka ng apartment, hindi ka nagbabayad, tapos hindi ka pa naglilinis ng kapaligiran, dugyot na dugyot yung apartment. Ganon ang mangyayari kay Hani. Kakampi niya, siya pang nagdala kay Mayor Erap to run as mayor in the city of Manila. Akala nga ni Yorme, magiging maayos si Isko. Akala ni Yorme, magiging maayos si Erap. Hindi naging maayos si Erap. Ano gagawin ng taong merong konsensya? Diba? Siyempre na konsensya si Yorme. Ako may dala dito, tas napapahiya ako nagtatapon ng basura para daw may linisin dun sa ilog. Diba? Dapat talaga dyan, kinakalaban. Hindi siya napagbigyan na tumakbo na mayor. Inaway niya. Diba? Kapamilya pa yan alam nyo, ito si Hani Lacuna ang maliwanag na bagay na example na kapag kung sino pa
ang kapamilya mo, yun pa ang maninira sa'yo. Kung sino pa yung kapamilya mo, yun pa ang inggit na inggit sa'yo. Inggit ka mo. Kung sino yung kapamilya mo, yan pa yung hindi susuporta sa'yo. Diba? Maliwanag na maliwanag si Ate Honey ang bagay na example niya na yung kapag may kamag-anak ka, yan pa ang maghihila sa'yo pababa. Yun nga sa kanta ni Price Tag dun sa Manila, yung kanta niya, pag ikaw na ang uupo, hahatakin ng silya para ikay mahulog at tumumba. Yan si Honey Lacuna. Huwag mo kaming lokohin. Hindi mo tinuturing na kapamilya si Yorme sa pananalita mo. Plastic ka. So ngayon, balikan natin yung sinabi ni Mayor Honey Lacuna, May 13, 2022, nung nanalo na siyang mayor. Balikan natin to. Kasi ito po yung nakita kong post sa, isang social media. Ang nakalagay dyan, yung sa kanya sinabi, interview niya sa Radyo Pilipinas regarding sa city government's debt o yung utang. Ang sabi niya, ang mga utang ng lungsod ng Maynila ay ginamit natin para sa mga infrastructure programs po natin. Itanayo kagaya po ng ating pabahay, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, ang pag-rehabilitate po ng ating Manila Zoo, ang pagtayo po ng bagong ospital ng Maynila. Mayroon po tayong pagkukuhanan niya ng pangbayad po dyan. Kasi kung matatandaan nyo po, into effect na po yung Mandanas ruling kung saan madaragdagan po ang aming pondo sa lungsod ng Maynila ng roughly around 1.2 billion. Aba, a few moments later, nag-iba na tono ni Honey Lacuna. Ito na ang kanyang sinabi. Ang sabi niya, yung laki ng yung laki ng utang ng Maynila, di naman kayang tustusan ng pondong meron lamang kami. Di kailangan mo na talagang lumayas dyan, Mayor Honey. Kasi si Yorme Isko Moreno, kayang-kaya niyang bayaran yung utang ng Maynila. Alam mo kung bakit? Nun nga siya naging mayor, di ba, walang pondo ang Maynila, baon pa sa utang. Pero dahil si Yorme ay isang napakagaling na ekonomista sa kanyang sarili, napayaman niya, napaunlad niya ang kanyang sarili mula sa pagiging basurero, naging mayor ng Maynila, naging tauhan pa ng gobyerno. Aba, doon pa lang, napakagaling na ni Yorme. So, kailangan mo na talagang ipaubaya kay Yorme ang hindi mo kaya na posisyon mo sa Maynila. Sabi pa niya, napakaraming sabay-sabay ng naging infra. Yung infrastructure daw, ang dami daw napagawa dati. Kaya naapektuhan naman ang kapasidad ng lungsod na tugunan ang mga pangangailangan ngayon. Kung wala sana tayong obligasyong ganyang kalaki, mas marami sana tayong tulong na maibibigay sa mga Manilenyo. Alam mo, Mayor Honey o Ate Honey, hindi ka bagay na ina ng bayan. Hindi tama. Alam mo kung bakit? Hanap sisi ka eh. Aray! Boom! Ang nanay, hindi yan naninisi. Ang nanay, hindi yan nagtuturo. Ang nanay, gumagawa ng paraan yan, ginagalingan niya, at dumidiskarte yan ng maayos para mabayaran kung anuman ang kanyang mga obligasyon. Si Mayor Honey Lacuna, walang ibang alam kung hindi manisi. Si Mayor Honey Lacuna, ang alam lang, magbunganga. Pumutak ng pumutak. Abay, malupit. Wow! Pumutak ka lang ng pumutak. Wala ka namang gawa. Diba? Biruin mo yung 2 billion na nabayaran mo sa utang, pinagmamalaki mo in 2 years.
Pinagbabalaki mo yun. Hindi mo ba alam na yung first year mo, wala kang nagawa doon. Lahat yun ay epekto ng pagiging magaling na mayor ni Yorme Isko Moreno. Hindi dahil sa'yo yun. Boom! Hindi dahil sa'yo yun. Mayor Hani. Wag kang press release mo. Sabi nga doon sa interview kay Boying Remulla, wag kayong maniniwala sa sarili nyong press release. Tandaan mo, Mayor Hani, kung kumita ka man ng 2 bilyon, kung kumita man ng Maynila ng 2 bilyon, nung ikaw ang mayor, sa unang taon ng pagiging mayor mo, hindi ikaw ang kumita doon. Kumita ka dahil kay Yorme Isko Moreno. Kapal ng muka. Kapal ng mukha, hindi naman ikaw ang tumatakbong mayor. Ginawa mo pang Kapamilya Corporation ng City Hall. Lahat ng kamag-anak mo ginawa mong tauhan. Nepotismo eh. Ay, nako, Ani. So, ako, naniniwala, hindi niya tinuturing na kapatid si Yorme Isko Moreno. Tinuturing niya itong balalak sa kanyang lalamunan. At isa pa, si Hani Lacuna yata, ewan ko, dapat dito, ano ba yun, yung iniinom na, yung para sa utak na gamot, yung para hindi ka maging makakalimutin. Di ba? Noon, suporta kay Yorme sa mga proyekto niya, palakpak ka ng palakpak. Ngayon, si Yorme na yung sinisisi mo. Naka ng tete. Kung buhay lang si Asyong Salonga, nako, ewan ko lang. Boom! So, yun lamang po ating vlog dito ngayong araw na ito. Thank you po sa ating mga Iskonian. Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Mahina man, mabagal man, pero ang importante may pinatutunguhan at tayo po ay papunta sa maliwanag na bukas. Kasama natin ang ating mga sinusuportahan na mga kandidato politiko na alam natin na may kapakinabangan ang ating bayan. So, ilamang po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. God first lagi yan. Yorme Isko Moreno lang para sa Maynila. Alam nyo na yan. Wag nyo nang i-memorize yan. Alam nyo na yan. Si Yorme lang para sa Maynila. Yung 2%, mag-concede ka na. Boom! Mag-concede na kaya yung 2%, no? Ay, nako. Tawagin mo Pablo.